gayon din sa bawat isang ating mga kasamang bago sa umaga pong ito. Batiin muna natin, ating mga katabi. Sige po. At kung siya ating bago sa ating mukha, ay tayo po ay magpakilala. At siya rin naman ay kilalanin nun natin. Okay, muli tayo rin tumayo. At galaw-galaw para hindi po pumanaw. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa sulat ni Paul sa mga taga-Roma, Roma, Kabanatang 8, talata pong 28. Today is first Sunday of June. Nakakalahating taon na ho tayo. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, Romans chapter 8, verse 28. Alam natin ang sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita, tayo po'y dumako muli sa panalangin. Muli kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa kaloob niyong araw nito sa amin. May tuturing po naming special pa rin, Panginoon, sapagkat alam po namin bawat araw ay special day for us, Panginoon, na yung ipinagkaloob. Nataya mo sa umagang ito, saliksikin mo rin po, Panginoon, ang layunin ng aming puso, Panginoon, at kung kami man ay may nagawang pagkukulang at pagkakasala po sa iyo, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. At muli sa iyong kahabagan, kami po ay lumalapit na may pagpapakumbaba at patuloy na umaasa sa iyong pagbabasbas sa mga salita po niyo ito. Hayaan po nito na hindi lamang, Panginoon, tumimo sa aming mga isip, kalooban, Panginoon, at higit sa lahat sa aming mga puso, Panginoon, kundi ito'y patuloy na gumawa ng pagbabago sa aming pong buhay. Yaman din lamang ito ang pangunahing layin po ninyo kung bakit po niyo kami tinawag, Panginoon. Salamat po, ito po ang aming pong samot panalangin, kalakip Lord ng aming pasasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Okay, purin po ang Panginoon. Amen. Yan. So, nais kong magkatan ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, transform by adversity. O binago ng kahirapan, ng paghihirap. So, pag nag-usapan po natin yung word na adversity, tumutukoy ito sa mga bagay na ating pong nararanasan sa mundo pong ito, no? Bahagi pa naman tayo man ay mananampalataya o hindi, tayo ay nakakaranas ng ganitong uri ng buhay, kababaan ng buhay, tulad ng paghihirap, kasawiang palad, pagdurusa, pagtitiis. Yan ay bahagi na ng buhay ng tao. Sabi nga ni Moses doon sa kanyang sulat sa awit, ang buhay daw po ng tao ay sakbibi ng dusa at hirap. Pagkatapos ay pumapano daw po dito sa sangmaliwanag. No, kung bakit, sa dahilan kung bakit po tayo nakakaranas ng mga ganitong uri ng mga karanasan, ay unang-una, bakit nga po ba tayo may mga troubles in life? Okay? Number one reason ay yung because we are a part of this fallen world, no? Tayo po ay bahagi pa rin nitong mundo pong ito na bumagsak sa pagkakasala. No, sabi nga po ni Jesus doon sa John chapter 16, verse 33, na sinabi ko sa inyo upang inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo, tingnan niyo po magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. So at yun naman ang kanyang tinitiyak. Okay? Ngunit sabi niya, tibayan niyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan niya ang sanlibutan. So salamat sa pangako pong yun, no? Bagamat ang katotohanan na hindi ho natin sadyang mapipigilan ay darating sa buhay natin, kahit tayo may mga mananampalataya, especially ang mga kapagitaang darating. No? Tutusin nga, nagbigay siya ng mga pangungusap ukol doon sa higit pang mabigat na kapigatian daranasin ng buong sanlibutan sa darating na mga kapanahunan. No, ito yung sinasabing dakilang kapigatian na kailanman ay hindi pa nararanasan ng sanlibutan at hindi na ho muling mararanasan pa.
So salamat sapagkat tayo po itinilaga ng Diyos hindi para sa kapigatian ito, kundi tayo po ay itinilaga niya upang iligtas tayo sa dakilang kapigatian ito na malapit na nga pong dumating. So meron tayong tinatawag na tribulation o yung kapigatian at meron naman tayong tinatawag na the Great Tribulation, no? So ito yung pagbuhos ng Diyos sa ng kanyang poot. Tinatawag po ito ng Biblia na yung poot ng Diyos, no? Ito yung dakilang kapigatian na kanya ibubuhos sa sanlibutan, no? Matapos ang tinatawag nating panahon na itong kahabagan ng Diyos na ito. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. So, next reason, sinasabi ng Biblia sa atin kung bakit tayo nakakaranas ng mga trouble sa buhay ay sa dahilan, ito ay resulta ng atin ng mga maling pagpili. So, alam natin na sa pangunang tao na sadyang kanyang tinanggihan nga, no? Yung pong atas ng Diyos sa kanila na wag nilang kainin yung bunga na nagbibigay buhay, nagbibigay sinasabi sa kanila ng kamatayan, no? Sapagkat kapag kinain nila yung bunga na yon, sila raw po ay mamamatay. Pero pinili ng ngulang tao na suwayin yung utos ng Diyos na yon. At ito ay nagresulta ng parusa o yung consequences ng kanilang maling pagpili. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 16 to 19, sabihin ko na lang po ito, ito'y bahagi po nung parusa ng Diyos sa tao, no? Verse 16, sabi po rito, sa babae naman, ito ang kanyang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin. Amen po, no? Sa mga babae, totoo po yan, no? Ang sabi nga ng mga matatanda, kapag ikaw ay nanganganak, parang ang kalahati mong buhay ay nasa hukay. Tama ba yun, mga babae? Ay, yung sumagot. O yan, no? Ito, isang bahagi na naging parusa ng Diyos dahil sa maling pagpili ng unang tao. So, ang paghihirap ay pumasok, no? Dito pa rin sa bahagi pong ito ng sinabi ng Diyos ukol sa pagbubuntis at paghihirap ng kanyang panganganak. Sa panganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki yung nanasain, pasasakop ka sa kanya, siya ay iyong susundin. Verse 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil sa nakinig ka sa iyong asawa, na iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. O mga damot, tinik ng iyong aanihin, halamang gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok, babalik ka rin. Amen. So, sa buhay din natin, hindi lang naman to sa unang tao di ba? Kahit sa buhay natin, kapag tayo nagkamali, no, sa ating mga pagpili, ay tiyak, no? Ang resulta po nun ay hindi magiging maganda. Amin po ba? Okay? Kaya pagka pinili ng tama, hindi tayo mapupunta sa mali kung tama ang pipiliin natin. Tama po? Yan. Kaya sa pagsisimula, sa buhay po natin, sa anumang bahagi ng buhay natin, mainam na tayo po ay magsimula sa tama. No? Parang butonis lang yan, no? Pagka nagsimula ka doon sa tama, doon sa ilalim, hanggang tuloy-tuloy ho yan. Amen po? Ganun lang ho yan. Amen ho? Glory be to God. So, ikaw man ay merong pagsisisi dahil sa iyong naging asawa, baka ang dahilan nyo yan, naging mali ang iyong pagpili sa iyong mapapangasawa. Okay? Andiyan po tayo? Kaya nga sinasabi ng Bible, huwag kang makipamatok sa di mo kapananampalataya. Kaya mahirap magsama talaga, no? Kapag ang kasama mo sa buhay ay hindi humana ng palataya. Amen. Hanggang po tayo. Naku marami na hong mga nagsisi. No? Gayunpaman, hindi man nagkulang ang Diyos na paalala sa atin na kung tayo'y
makikisama, no? Ay makisama tayo doon sa atin nung kapananampalataya. Okay? So pangatlo, why do we have troubles in life? Because it's because of God's sovereign will, no? Kaya nung sinabi ni Job sa kanyang mga salita, no, ng kanyang pahayag doon sa huling bahagi ng aklat ni Job, ang sabi niya, ngayon ko lubosang natanto na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po yun, no? Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin. That's the sovereignty of God. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng soberanya ng Diyos. No, ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, magagawa niya ang lumang bagay na nais mo niyang gawin. Okay? Amen po? Yan. So alam natin na mga pinagdaanan din ho ni Job, no, nung una, na talaga namang susong-susong na mga problema at pagsubok na dumating ho sa kanya. No, nawala ho yung kanyang kabuhayan, no, at maging ang kanyang mga anak ay nasawi. No, yung pong magaganda ho niyang anak nung una ay talaga naman ho na nasawi ng sabay-sabay, at higit pa ho doon ay siya po'y dumanas pa rin ng karamdaman kailanman, no, ay talagang kasumpa-sumpa yung kanyang karamdaman na yon. Habang tinitiis niya, no, ang mga sugat, no, mula bumbunan hanggang talampakan, no, ang kanyang sugat ay kanyang tinitiis. Dagdag pa ho roon ay yung kanyang asawang nagpahina pa ng kanyang kalooban na ang wika ay sumpayin mo na, ikay ang Diyos mo nang ikay mamatay na. No? So lahat ng yon ay tiniis ni Job, no? Nung una, sabi niya na ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may kapangyarihang kumuha. So yun ang pagkilala ng soberanya ng Diyos sa atin hong mga buhay din naman. Amen po? Yan. Lagi natin kikilalan ninyo na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Maaari niya tayong pasaganahin. Amen po ba? Maaari din niya tayong paghirapin. So, yun na yung walang bagay na pwede niya tayo itaas at pwede niya rin ho tayong ibagsak. At walang makapipigil sa lahat ng iyong balakin. Glory be to God. Amen. That's the sovereignty of God. So, kaya nga dito sa Romans chapter 8 verse 28 and 29, no, sa ating pong binasa, makikita natin nung naging batayan ni Apostol Pablo ukol doon sa pagharap niya sa mga tiisin at pagdurusa. Kung meron man well acquainted sa mga paghihirap at pagdurusa, walang iba kundi itong si Apostol Pablo. Kung babasahin din natin yung 2 Korinto, doon sa mga huling bahagi po ng kabanata na yon, ay makikita natin yung mga pagtitiis at paghihirap at pagdurusang dinaanan, no, ni Apostol Pablo sa buhay pagmiministeryo at buhay pagmimisyon. Pero sa kabila ng lahat, makikita natin, no, ay higit na naging matibay ang kanyang buhay spiritual, kung kaya't nawika niya ang mga pangungusap na ito upang palakasin niya ang loob ng mga mananampalataya dito sa iglesia sa Roma. At naniniwala ko ito rin marahil ating pangangailangan sa umaga pong ito upang muli, no, ay manariwa sa atin at tayo ay muli ay mapalakas nitong mga pangako na ito ng Diyos sa atin. Amen. So, ang sabi dito, and we know, no, yung phrase na yan, we know, alam natin, ang batayan ng ating mga pagpapasya sa buhay, ang ating mga pagharap sa ating mga paghihirap at pagdurusang nararanasan natin sa mundong ito ay hindi dahil sa tayo ay may positibong kaisipan o sa natural na being optimistic sa lahat ng bagay. May mga tao kasing very optimistic eh. Yung labi ng positibo, amin po ba? Pero higit doon, ang alam natin, no, na siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at katatagan para harapin natin ang ating mga kinakaharap na mga paghihirap sa buhay. Amen. At ang batayan natin yon ay walang iba kundi sa katotohanan ng Diyos, no, na siyang may control ng lahat ng mga nangyayari sa bawat affairs ng buhay natin. Especially tayo mga mananampalataya. Amen po ba?
tinawag niya tayo Amen po ba? Mula sa karamihan upang ipamalas nyo ang kanyang kapangyarihan sa magitan ng atin hong buhay. At yan ho ay alam ho natin. Amen po ba? Hindi tayo mangmang sa katotohanan na ito, na ang Diyos na ito, na siyang ating Ama sa langit, na siya rin ating kinikilala, ating Panginoon, ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. We know all these things, no? Dahil hindi lamang the very nature of God. God is good. Amen. And God is good all the time. And all the time, God is good. Di ba? Alam natin yun At ang batarayan ng ating pong katotohanan na yon ay sa magitan ng kanyang mga salita. Okay? First, the very nature of God, and then the promises of God na nasa kanyang mga salita. Alam natin ang mga pangako ng Diyos. Di ba? Dahil ito'y lagi nating nababasa, napapakinggan, at ito ay napangahawakan natin sa ating pambuhay. At siya din naman nagiging ating sandata sa ating mga pakikibaka, no? Mula sa kahirapan, sa mga pagdurusang nararanasan natin sa buhay na ito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, alam ko rin na ang Diyos ay hindi ako pababayaan. Hindi kanya iiwan. Okay? Di lamang yun, no? Sa katotohanan patungkol sa very nature of God, the promises of God, kundi ang lahat nitong mga naranasan nito ay tila parang sangkap. No? Sabi, gumagawa, all things. Amen. Mabuti man yan o masama, yan man ay may kinalaman sa ating mga nakalipas na mga karanasan sa buhay, yung mga darkest moments natin, no, sa mga nakalipas natin, di ba? Sa panahon nandoon tayo, namumuhay tayo sa kadiliman, lahat ng yon ay kinakasangkapan ng Diyos para sa lahat ng ito, yung sinasabing all things, that all things work together. Di ba? Lahat yon ay gumagawa. No? Mabuti man o masama na yon, sapagkat merong mabuting itinuturo sa atin ang Diyos. Totoo na meron lamang tayong higit na matututunan sa panahon na meron tayong mga paghihirap na nararanasan. Di ba? Na hindi natin kailanman matututunan doon sa paaralan. Di ba? Kundi sa paaral na lamang ng pagdurusa. Di ba? The school of suffering. The school of adversity. Di ba? Hello? So, gumagawa ang lahat ng yan bilang kasangkapan para, sabi rito, for the good. Di ba? So, that's the very nature of God. Di ba? God is good, kaya nga gumagawa rin siya para sa ikabubuti. Masama man, sa tingin ng ating maaring pananaw natin, ang mga nangyayaring mga hindi maganda sa ating buhay, pero yung lahat ng yun ay kinakasangkapan ng Diyos para sa ikabubuti. Okay? Mabuti man o masama, mabuti pa rin ang Diyos. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol doon sa mag-amang may-ari sila ng kabayo. Ang ganda ng kabayo nila, alaga nila yon. Ang ganda ng balahibo, ang ganda ng katawan. Minsan, itong kanilang alagang kabayong ito, umalis. Ang sabi ng mga kapitbahay, ang malas mo naman, nawala yung kabayo nyo. Ganyan ng mga taong nakapaligid sa atin. Pag kami mga masamang nangyayari sa atin, sasabihin, yan, nag-born again kasi. Di po ba? Minsan, sisisi pa roon sa ating pananampalataya. Di ba? Yan, kaya minalas ang buhay. Binasag kasi yung mga Diyos-Diyosan na mga imahe. Diba? Minsan nakakarinig tayo ng ganon. Hello, diyan po tayo? Kapag minsan tayo, hindi naman tayo immune sa mga karanasan natin dito sa mundong ito di ba? Kahit tayo, bilang mga mananampalataya, nagdurusa pa rin tayo, naghihirap pa rin tayo, nalulugi tayo. Di ba? Minsan, ito yung hindi lang sa ating personal choices, minsan, ito yung kagagawa ng ibang mga tao sa atin. Kaya tayo nakakaranas ng, kasi nga, bahagi tayo ng mundong ito na ang kasama natin
ay mga taong tulad din natin dati ay mga makasalanan. Di ba? Amen. Diyan po tayo. Sabi, malas nyo naman. Wala yung kabayo nyo. Ang sabi ng ama, na wala man namin kabayo o hindi, mabuti pa rin ang Diyos. Yan. O nalugi ka man o hindi sa negosyo mo, mabuti pa rin ang Diyos sa iyo. Tingnan mo sa pinakamalalim na bahagi na kung bakit, kung ano ang aral na matututunan mo, kung bakit ka nalugi. Okay? Hello, nandiyan po tayo? So, for the good. Sabi ng isan, itong kabayo napunta doon sa kakahuyan, no? Sa gubat. No? At doon po ay may mga wild horses, no? Na nakita itong alagang kabayo ng mag-ama. Nakita nila yung kakaibang likas nitong kabayong ito. Bakit? Napakaganda. Kung titingnan at kung ikukumpara, ihambing sa kanila na mga gusgusin. Okay? May mga salompas pa. May mga tagpi pa, yung mga kabayo nun. Mga galisin. Di ba? Mga wild horses eh. No? At lumapit itong ilan sa mga wild horses na ito. Tinanong yung kabayo. O, wala akong nagsasalitang kabayo ho. Si Silveria lang, nung pelikula ni Dolphy. Okay? O, ano nangyari? Sabi ng mga wild horses doon sa kabayo, taga saan ka? Sabi, ako'y taga roon, doon sa nayon na yon. Bakit ganito ang iyong ayos, kakaiba sa akin, sa amin, kaysa sa iyong ayos? Sabi nung, nagpatotoo siya, sabi doon sa bahay ng aking amo ay, lagi nila akong pinakakain, binubusog nila ako. Hindi lamang sa pagkain, kundi sa pagmamahal at pagmamalasakit sa akin. Di natuwa yung yung mga wild horses, napakarami. Ang sabi niya, babalik na nga ako doon eh. Pwede ba kaming sumama sa iyo? Sabi ng mga wild horses. Okay, welcome kayo roon. Sabi doon, welcome kayo doon sa bahay ng aking amo. At gayon nga ang nangyari, bumalik itong kanilang alagang kabayong ito kasama na dumadagundong na nagbigay pansin sa lahat ng kanilang mga kapitbahay na sumusunod sa kanilang kabayo ang napakaraming mga kabayo na yon. At ano ang resulta nun? Siyempre, dumami mula sa isa, dumami yung kanilang kabayo. Amen. Wala nang amen. parang gusto niyo mawala yung kabayo eh. So, nangyari, sabi ng mga kapitbahay, yung mga tao eh, ang swerte nyo naman, dumami mga kabayo nyo. Di ba? Dumami man o hindi ang aking mga alagang kabayo, mabuti pa rin ang Diyos. Yan. Tingnan niyo po yun. So, ayun yung napakahalaga na lagi natin nakakaita sa bawat mga yugto at mga karanasan natin sa buhay. Tayo man ay nasa taas, ay tayo man ay nasa baba. Okay? Sa turing naman ng mga tao na kapaligid sa atin, ay tayo ay nakaka-experience ng kamalasan sa buhay. Maaaring ganun na nila eh. Pero sa atin, alam natin na ang lahat ng iyon, okay, ay kasangkapan ng Diyos para iskabubuti ng bawat nagmamahal sa Kanya. Glory be to God. So, nangyari minsan na namasyal ang mag-amang ito, sakay sila ng kanilang alagang kabayo at accidentally na nahulog yung kanyang anak at nabalian. Ibig sabihin, kailangan ikas yung paa at mga kamay dahil nabalda yung kanyang anak sa pagkakahulog. Ang sabi ng mga kapitbahay, ang malas mo naman, nahulog yung anak mo sa kabayo. Yeah? So, sabi niya, nahulog man sa kabayo ang aking anak o hindi, na-aksidente man siya o hindi, mabuti pa rin ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mabuti pa rin ang Diyos. Ayan. Ayan. Okay? So, nangyari doon sa bayan na iyon ay
porsahan, no, na ang lahat ng mga kalalakihan doon at mga kabataan na tulad ng kanyang anak ay porsahan kailangan ma-enlist, no, para sila ay makipaglaban, no, sa kanilang katunggaling, no, na ibang bayan, no. So pinalad, no, yung kanyang anak na yon sapagkat hindi na enlist yung kanyang anak na yon, no, sa para makipaglaban doon sa kanilang kaaway na bayan dahil baldado eh. Amen? Tapos nakapitan naman yung mga kapitbahay, yung mga magulang ng kanilang mga naku, apo, hindi ko malaman kung makababalik pa yung aking anak na buhay. At yung aking asawa, buhay o patay. Sabi yung ganon. Dahil napasama eh. Buti ka pa, maswerte ka. Sabi yung ganon. Hindi napasama ang anak mo doon sa pakikipaglaban. Ang sabi nung ama, mabuti man o masama ang nangyari, napasama man ang anak ko doon o hindi, mabuti pa rin ang Diyos. Okay? O, isipin mo, minsan pagka ikay nababalda, may dahilan, mabuting dahilan pa rin ng Diyos kung bakit ho tayo minsan ay nababalda. Ano si Brother Robin eh. Glory be to God. Palakpakan muna natin ang Panginoon. So, yung sumunod na yun, to those who love God, no? Yun lang ay natatangi para sa ganang atin na mga anak ng Diyos, no? So, yun ang termino ng ng mundo ng sanlibutan, ng mga taong nasa sanlibutan, no? Na kapag ka may mga adversity sa buhay na naranasan isang tao, malas. Di po ba? Pero sa atin ay hindi gayon, no? Na ituturing pa rin natin na yun ay isang mabuting kapalaran para po sa atin sapagkat mapalad ang mga taong sa Diyos ay umaasa. No? Ano man ang kanilang sirkumstansya, ano man ang kanilang kalagayan, ay alam nila na sila ay mahal ng Diyos. Yan. Mahal tayo ng Panginoon. Yun ang kagandahan. No? Okay? Sabi, to those who are called according to His, tingnan niyo po yun, according to His purpose. Tingnan niyo po yun, no? Laging merong ganong uri ng banal na layunin ang Diyos para sa lahat ng mga nangyayari sa ating pong buhay. Whether yan ay prosperity or adversity. Sabi, for whom He has foreknew. Di po ba? Alam na niya. Noon pa man, ang mga kaganapan sa buhay natin. Tapos na ho yung natin eh. Yung aklat ng buhay natin. Amen? Alam niya na ho yun. Nakatala na ho doon sa bawat yugto o chapter ng buhay natin. Nakatala na yung lahat ng mga mangyayaring magaganap sa buhay natin. Amen? So sa lahat na nangyayari, dumedirekta yun ayon sa kanyang banal na layunin. Di ba? So tingnan niyo pa, yung ititrace natin yung genealogy ni ang ating Panginoong Kristo, yung lahing pinagmulan ng ating Panginoong Kristo. May mga babae roon na mga nabanggit po roon, di ba? Sinusupo ni mga marahil, yung mga masamang mga babae marahil, sa taguri na sinasabi ng Biblia, tulad ni Bathsheba, sino pa? Si Ruth, si Tamar, di po ba? Si Tamar ay may inakit niya yung kanyang biyanang si Jacob. Tingnan niyo po. So, yun yung mga, tingin natin, si Rahab naman, sinasabing isang patutot, na nabanggit siya sa talaan ng mga pangalan ng angka ng ating Panginoong Kristo. Titingin niyo po yun. Sinabi, ganun di ba? Yung mga pinagmulan na yun, napakahalaga sa kanila yun. Pero titingnan natin yung background ng mga taong pinagdaanan ng kanyang pamilya, okay, ay hindi ho maganda. Amen po ba? Hello, diyan po tayo? Pero, yun ang lahing pinagmulan ng ating Panginoong Kristo. Kasi, yun ang magandang purpose ng Diyos sa Kanya. Amen po ba? Ganyan din sa atin. Hello? Maaring ang iyong lahi ay hindi ho,
Maring lahi tayo ng mga ulupong. Di ba? Lahi tayo ng mga siga. Di ba? Minsan nababato sa atin kasi ganyan ang mga lahi niyan eh. Di ba? Totoo hindi. Pag kami nangyayari sa atin, kasi ganyan ang ano niya, kasi lahi ng mga ano yan eh. Glory be to God. Amen? So, ano man ang ating background, no? Maril, masama man yung ating naging mga pinagmulan, ang buhay ng ating mga pinagmulan, lahat ng yon, bahagi pa rin ng sangkap ng Diyos sa atin upang malaganapan yung kanyang banal na layunin para sa ating pong buhay. Glory be to God. So, sabi, for whom He has sworn you, ibig sabihin, alam na niya yon. And, siya ay nagtalaga sa atin, tingin niyo po at itinalaga niya tayo. Na ano? Ano yung purpose na yon? Na maging tulad ng kanyang anak na si Jesucristo. To be like Christ. Christ likeness. Yun ho yung nais ng Diyos na mahubog sa atin. Ginagamit niya itong mga karanasan ng ating paghirap, pagdurusa, mga kapigatian ng ating itong nararanasan sa mundong ito para tayo matulad sa kanyang anak na si Jesus. Di ba? Sabi nga ng Bible, natutunan ni Jesus ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. At siya ay naging ganap sa pamamagitan ng pagdurusa. Tingnan niyo po yun? Tila para din tayo ay nalintulad ng ating pananampalataya sa ginto, di ba? Na pinararaan sa apoy upang dalisayin at upang makita yung tunay na uri ng ating pananampalataya. Amen. Di ba? So, huwag tayong mawalan ng loob, huwag tayong masiraan ng loob, no, na bakit nangyayari sa akin ito, di ba? Matulad tayo doon sa question na, why do good things happen to bad people? Bakit yung mabubuting bagay nangyayari sa mga masasama? At yung masasamang mga pangyayari ay nangyayari sa mga mabubuti. Di ba? Hello? Di ba? It's not the question of why para sa ating mga mananampalataya ni Kristo. It's a matter of question na who? Sabihin natin who? Hindi why. Sino ang may control pa rin ng lahat ng nangyayari? Di ba? That he might be the firstborn among many brethren. Kaya nga sinasabi, siyang naging panganay natin at tulad niya, no, na kung paano rin ng greatest suffering, no, na kailanman ay hindi pa naranasan ng sino mang tao, di ba? Kaya nga makakaano tayo ang ating Panginoong Jesucristo ay nakakapagsimpatya sa atin ng mga ating mga pinagdaraanan sa buhay. Di ba? Sabi, hindi pa dumaraan sa pagdanak ng dugo ang mga pagtitiis na dinaranas po natin dito sa mundo. Di ba? Sabi, kaya nga, kung ang Panginoong Jesucristo ay naipagkaloob ng Diyos sa atin, sino pa, ano pa kaya ang ibang mga bagay na hindi ho niya kayang ipagkaloob sa atin? No? Mahal tayo ng Diyos. Amin po ba? Ano man ang ating pinagdaraanan at pagdaraanan pa, tiyakin natin na ang mga mahalagang mga aral na ito na ating matututunan, hindi sa paaralan, no, ng Biblia, hindi sa Sunday school. Amin po ba? Hindi sa ating paaralan, kundi sa paaralan lamang ng paghihirap at pagdurusa. Okay? So, anong respond natin? No? Number one, how to respond. So, remember that God's plan is always good. Yan. Lagay natin sa ating pang-iisipan ng mga plano ng Diyos sa atin ay laging mabuti. Yan ang kanyang sinabi. Sa aklat ni Jeremiah, sabi niya, okay, sapagkat batid kong lubos. Tingin niyo po lubos, ibig sabihin, lubos ang kaalaman ng Diyos. Lubos ang kapangyarihan ng Diyos. At magi ang kanyang plano, ang kanyang mga plano ko ay para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Lagi natin, no, kapag yon ang natatak sa atin ng mga puso at isipan, tiyak na tayo ay mananagbuhay
ng ating hong pagdaraanan. Okay? Mabuti man o masama. Ito ay ang planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Kaya nga sabi sa Kawikaan, kapag ang kasalukuyan ay mahirap, tumanaw ka sa hinaharap. Di ba? Gaya din ang sinabi ni Paul dito sa Romans chapter 8, ang magpagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang sa atin pagdating ng takdang panahon. Palakpakan naman natin si Lord. Tingin mo nga yun. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, ni sumasagi sa isip ng tao, yung kaluwalhatian, yung magagandang mga bagay na inihanda ng Diyos sa lahat ng mga umiibig daw po sa Kanya. So kapag ang kasalukuyan ay mahirap, tumanaw tayo sa hinaharap sapagkat naroon ang ating pag-asa. Darating ang sandali na hanguin tayo ng Diyos mula sa sanlibutan ito. Amen po ba? Yan, yung ating blessed hope na kung saan ay wala nang hirap, wala nang dusa, wala nang kapigatian, pawang lumipas na ang lahat ng mga bagay. Yamang babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay ng tao. Lalo na, tayo may dahilan para umasa sapagkat ang nangusap sa atin at nangako ay tapat at totoo. Hindi ho siya kailanman magsisinungaling sa kanyang mga sinabi. Okay? Pangalawa, kaya how to respond? Rejoice and give thanks. Di po ba? Sabi roon sa 1 Thessalonians, di po ba? Sa lahat po ng pangyayari, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Again, dito sa Philippians chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. O, umiti naman tayo. Kasi mangot tayo eh. Amen. Glory be to God, no? So, yun ay isang taong masaya, di po ba? Ito yung tampok ng aming usapan doon sa aming kalalakihan online eh. Di ba? Yung mararanasan yung kasiyahan sa buhay. Yung basis natin, tayo mga mananampalatayang, batayan ng ating kagalakan, kasiyahan, wala sa mga bagay sa mundong ito. Amen po ba? Hanapin mo natin, sikapin mo natin, makuha ang mga bagay na yan, magiging malungkot pa rin tayo. Okay, sa una, maaaring maging masaya ka, pero pagkatapos nun ay mawawala. Okay? So, yung true joy, yung sinasabi ng Biblia sa atin, yung tunay na kagalakan na yun at kasiyahan, ay hindi sa mga bagay natin masusumpungan, kundi sa kung sino ang nagbibigay nito sa atin. Nakatuon ito sa isang persona at hindi sa mga bagay sa mundong ito. At sino po yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus. Amen. Ang ating kagalakan. Okay? Glory be to God. Kaya nga si Paul, sabi niya, lahat ng bagay naranasan niya sa buhay. Naranasan niya magutom, naranasan din naman niya mabusog. Naranasan niyang managana at naranasan din naman niya maghikahos. Ganyan ang buhay, ups and down, di po ba? Para tayong siso rin eh. Pero sa lahat ng yon, makita natin, magiging matagumpay tayo kung meron tayong ganitong klase ng attitude. Pag sinabi ng attitude, paraan ko paano tayo mag-isip, paraan ko paano tayo magpasya, that's our attitude. Amen. Dapat mahalaga, na ito natin, ang atin hong kagalakang ito, lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi didistract tayo eh. Mawawala ang ating pukaw sa tunay na nagbibigay sa atin ng kagalakang ito. Okay? Amen. So, make Jesus the center of our lives. Pangatlo, how to respond? Refuse to give up. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang bibigay. Huwag kang susuko.
refuse to give up. Amen po, no? So tanggayan natin na tayo ay mag-give in, no? Sa kasalanan, sa mga karanasan nating masasama sa buhay, no? Ng kawalang pag-asa, wag ho tayong bumigay doon. Ho? Sabi ng James chapter 1 verse 3 to 4, dapat yung malaman na nagiging, tingnan niyo po nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ang pagsubok galing sa Diyos. Good in nature. Because it comes from God. Di po ba? Liban doon sa tukso, yung temptation, evil in nature because it comes from Satan. Di po ba? Ang nais ng tukso ay ibagsak tayo saan? Sa pagkakasala. Ang nais ng pagsubok sa atin ng Diyos ay itaas ang ating pananampalataya. So, ang sabi, dapat kayong magpakatatag. Huwag tayong bibitiw, huwag tayong susuko hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Para lang yung the best view comes after the hardest and the highest climb. Tingnan niyo po the best view comes, dumarating pagkatapos ng the hardest and the highest climb. O yung pag-akyat mo. Di ba mayroong umakyat? Amen po ba? Kasi yung mga mountaineer, di po ba? Talagang pagka, mahilig ng sa adventure, di po ba? Umakyat sila, di po ba? Pero ganun ang hirap. Napapawi ang hirap ng pag-akyat na yon kapag sila ay nakarating doon sa tuktok at makita nila. Di ba? Ang kagandahan ng kalikasan na nilikha ng ating manlilika. Na-appreciate mo. Amen po ba? Di ba? Parang it is worth the climb. Di po ba? Napakasarap. Kahit ang hirap ay naranasan sa pag-akyat, ay sulit naman doon sa napakagandang tanawing makikita. Ano sa buhay din natin mananampalataya? Ganyan din ho. Sa pag-akyat natin, nahirap. Amen po ba? Sa buhay pananampalataya. Pero pag narating natin yung na-reach natin, makikita natin yung kagandahang biyaya, pag-asa ng Diyos na binibigay niya sa atin. Okay? Naalala ko yung isang awit, na matagal ng awit Sabi, ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninimdim, pagkatapos ng dilim, araw ay darating. Luha sa iyong mata, kanyang papahinin, paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Amen. Special number yan. Sabi, tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirapang siya'y pasalamatan. Totoo naman ho yan. Minsan talagang napakahirap pasalamatan ng Diyos kapag tayo nasa baba. Pero gayon, ano natin? Baliktarin natin. Tayo sabi maglubosang magalak. Magpuri. Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pangyayari. Sapagkat nayon ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Okay? Kapatid, ano pinagdaraanan natin ngayon? Baong ka ba sa utang? Meron ka bang matinding karamdaman na tila parang nagpapakaba sa'yo? Na anumang sandali pwedeng kunin ng Diyos ang iyong buhay? Lahat naman tayo malakas naman tayo, hindi, di ba ba? Ang pintuan ng kamatayan ay laging nakaabang ho sa atin. Tama po? Kaya ang mahalaga lang, kaysa tayo mahina o sa malakas, tayo pa rin ay sa Panginoon. Gaya ng sinabi ni Paul, kung ako may nabubuhay ako para sa Panginoon. At kung ako may unti-unting namamatay ako para sa Panginoon.
Okay? Panghawakan natin ang mga pangungusap na ito mula sa isang apostol na sadyang kung itutumbas natin ang mga paghihirap na dinaraanan natin ay hindi tayo may kukumparang higit sa kanilang mga pinagdaanan. Lalong higit, ang ating greatest example ay si Jesus Christ. Amen? So, hindi niya pinagkait, no, na ang kanyang buhay ay ialay niya alang-alang sa iyo at sa akin at para sa ating lahat. Sa gayon, ang buhay na ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Hindi lamang sa makalupang pag-asang ito, kundi sa buhay na walang hanggan. At kung yan ang papahalagahan natin, kaibigan, sa iyong buhay, sa iyong puso, si Jesus ay namatay alang-alang sa iyo at sa bawat isa sa atin. Sapagkat at ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At kamatayan ang kabayaran nito. Pisikal, spiritual, at gayon din sa pangwalang hanggang kamatayan. At yan ang destinasyon ng lahat ng mamamatay sa kanilang mga kasalanan. At salamat, ang mabuting balita na si Jesus ay namatay alang-alang sa atin. Upang sa gayon, ang sino man daw po sa kanya isasampalataya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Yan ang pag-asa ni Jesus na siyang tanging daan, na siyang tanging pangalang ibinigay ng Diyos sa sukat ikaligtas ng tao. Ang pangalang Jesus lang. At kung yan ang nais mo, kaibigan, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinilalagyan at aabutin ka ng Diyos kung yan ang iyong mimitiin ng iyong puso. Kaibigan, kung yan ang nais mo, samahan mo tayo sa panalangin sa oras na ito. Kung nais mong tanggapin sa Jesus, ipanalangin mo ang panalangin ito na maging taimtim nawa sa iyong puso. At sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking nagawang mga pagkakasala. Ito man ay sa aking mga sinalita, inisip, at aking pong mga ginawa, Panginoon. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang aking mga kasalanan ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako, Panginoon, na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat sa pag-asa. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa iyong mga salitang ito. Sa lahat ng magpaalala sa amin ukol sa aming pagiging iyong mga anak at lingkod. Salamat at meron kaming mapaguhugutan ng aming pong kalakasan at kapangyarihan. At kaya mo sa pamagitan din ng iyong Santong Espiritu ay sarwang dumaloy. Sa magitan din ito, Panginoon, ay hanguin kami sa ano maaring umalipin ho sa amin, Panginoon. Sabi mo, Panginoong Yesus, kapag pinalaya kami ng anak, tunay nga kami mga malaya na. You set us free, O God. Set us free again, Lord. In our situation, Panginoon. In our problems, in our troubles. In the name of Jesus. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Nawang kaliwan pa rin, Panginoon ay sumaamin sa oras pong ito, alang-alang po sa ipong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen.